Breaking news mga kababayan. Nako po, Senador Marcoleta isinuka itong si Joel Villanueva. Nako po mga kababayan, hindi pinansin itong si Judas is Lord. Talagang viral na viral itong bagong pangalan ni Pastor Joel Villanueva. Kahit sino mga kababayan, talagang isusuka mo ito. Dahil masahol pa kay Judas Iscariote ang kanyang ginawa na parang ahas sa tinuklaw si Senador Marcoleta. Di ba nung una pa sinabi na ni Senador Marcoleta na ang mga tatalikod dito sa inyong kasamahan, lalong-lalo na sa ginawa ni Senador Bato, na talagang isinakripisyo ang kanyang sarili kahit magkatumba-tumba sa hagdanan. Pumunta pa rin ito para mabuo ang Brave 13 Senadors. Pero dito sa ginawa ni Joel Villanueva, lalong-lalo na itong si Chis Escudero na dawit din pala sa Mali-Maleta, talagang binira ni Senador Marcoleta. Judas is Lord! Grabe mga kababayan, ito ang bago niyang pangalan. Binira din ni dating Congressman Kiko Barsaga. Nako po, panoorin muna natin paano binira ni Senador Marcoleta itong si Judas Iscariote na may gana pang lumapit kay Senador Marcoleta. Nakita niyo naman, no? Binulungan siya. Ang bulong ni Judas, parang nung unang panahon, ng panahon ni Kristo. Binulungan ni Judas si Kristo. Yung pala, tutuklawin ni Judas si Kristo. Ibinenta sa kakarampot na salapi. So, ganyan din ang ginawa ni Judas is Lord kay Marcoleta at sa kanyang 10 kasama, pati si SP Cayetano. Kaya dito mga kababayan, hindi pinansin si Judas or Judas. Ito po yung video mga kababayan, bago natin ipakita ang banat ni Senador Marcoleta. Nako po mga kababayan, nakakahiya ito kay Judas Iscariote as aka Joel Villanueva, Judas is Lord. Ito po mga kababayan ko, panoorin po natin ang pagbira ni Marcoleta kay Judas. Ito po. Ayan, nakita nyo po, nilapitan po ni Joel Villanueva, hindi siya pinansin. Ulitin po natin. Ayan po, nilapitan po ni Joel Villanueva na tinaguruang Judas ng panahon natin. Ayan, hindi siya pinansin mga kababayan. Talagang masama ang loob ni Senator Marcoleta dito. Ayan po, hindi siya pinapansin, sinusuka ang Judas. Ikaw ba naman ang maghudas Diba, mga kababayan ko? Nilapitan si Senator Marcoleta sa kanyang kasama si Joel Villanueva. Nung kahapon po ito, inakbayan pero walang gana si Senador Marcoleta. Walang ganang kausapin ng Judas. Kahit sino mga kababayan Talagang mabibwisit ka sa pastor na ito. Sabi nga ni mga kababayan ni ni Kiko Barsaga, Judas is Lord. Di ba mga kababayan ko? O ngayon, ipakita natin, mamaya papakita ko sa inyo anong sinabi ni Senador Marcoleta dito. Binira ang mga bendalo. Ngayon po ang balita, di ko lang alam kung si Iskul Bukol ang bagong Senate President or si Gatchalian. So mga kababayan, dito rin sa Commission on Appointments, bagong banatan at salpukan ni Ping Lacson at Marcoleta. Nako, binira. Birang-bira, basag na naman itong si Itbulaga, Ping Lacson. Hindi ginaya ang talino ni Marcoleta. Ito po mga kababayan, panoorin po natin. Magugulat po kayo
paano pinagulong pinaluhod itong mga bendalo. Panoorin po natin ang pagtatalong ito. Ito po mga kababayan. Pass, which was last month. Yes, sir. Meaning to say, you already reached the age of 56 and you were bypassed upon seeing the adjournment of Congress on June 3. Is that correct? Yes. Yes, sir. As a matter of fact, this circumstance also applies to the rest of your colleagues, namely Vice Admiral Alan M. Javier. Itchy brushes ruining your makeup? Dream of pro-level perfection. Ayan mga kababayan, dito po mapapahiya itong si Lacson. Wala namang alam, banat ng banat mga kababayan. Dito po talagang sasabunin na naman itong bulagaan na ito. Whose birthday is May 16, 1970. Major General Isagani Criste. Birth date is April 21, 1970. Brigadier General Naisforo Diaz. Birth date May 5, 1970. And Brigadier General Rus Mawate Remo, April 24, 1970. Meaning to say, the five of you, General, already reached the age of 56. And everyone was bypassed upon the Senate adjournment of Congress last June 3, 2026. That is a fact, sir. And are you aware of Republic Act 11939? Yes, sir. Republic Act 11939 amended Republic Act 11709. You're familiar of that? Do you know why I am citing this particular law, General? Yes, sir. Why? We are less than 1 year, sir. Yes. You are correct. Section 2 of Republic Act 11709, which is now Section 1 of 11939, last paragraph, says that to be eligible for appointment or promotion to the grade of Brigadier General or Commodore O-07 or higher, except for positions under Sections 2A and 2B, the officer must have at least 1 year remaining of active service before compulsory retirement. And would you say that you lack at least 1 year remaining of active service before your compulsory retirement? Yes, sir. We were ordered to come here, sir, and we are directed to appear before the commission appointments. And so therefore, it only means that the five of you may no longer be eligible for reappointment in view of the prohibition under Section 1 of Republic Act 11939. Am I correct, sir? Yes, sir. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Honorable Marco. Honorable Senator Ping Lacson is recognized. Yes, Mr. Chairman. Just for clarity, I believe and I was told by the Secretary of the Commission on Appointments that the ad interim appointments of this fine gentleman and lady is a mere resubmission of their previous ad interim appointments given before the resumption, the May 25, 2026 resumption of the first regular session. And since this is a special session, it is a continuation of the first regular session. Therefore, hindi pa po sila pasok do sa 1 year ban. Kasi hindi naman po nila kasalanan
na nagkagulo-gulo kami din sa Senado at hindi na take up yung kanilang confirmation. So with that manifestation, Mr. Chairman, I move that we recommend to the plenary the confirmation of the aforestated or aforementioned gentleman and lady in plenary. I so move, Mr. Chairman. Dito mabibira ito. Yes, Honorable Rizon Taveros. Second the motion, Mr. Chair. Any objection to the motion duly seconded? Bendelo. Yes, Honorable Albano is recognized. Mr. Chair, Your Honors, on the part of the minority, we place on record our full support for the confirmation of the 5 generals and flag officers of the Armed Forces of the Philippines, whose appointments are now under consideration. These officers have rendered long and distinguished service to the nation. As such, the minority supports the favorable confirmation of their appointments and commends their dedication and sacrifices in their service to the Filipino people. Mr. Chair, as the acting minority floor leader on behalf of the minority and the Filipino people, we interpose no objection to their confirmation. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Honorable Albano. Honorable Bongo is recognized. Ayan mga kababayan, tila galing-galingan na naman si Ping Lacson dito. May problema nga eh. Di ba mga kababayan, dun sa binasa ni Marcoleta, nasa batas yun eh. Mga bobo ba kayo? Tignan nyo mga bendalo na ito, ipipilit nyo na i-confirm ito mga general na ito na hindi pa pwede. Mga bobo! Mr. Chair, esteemed colleagues, allow me to express my full support for this commission. As this commission gives its consent to the well-deserved appointments of the senior officers of the Armed Forces of the Philippines. These officers have demonstrated professionalism. Opo, sir. Ano lang, support lang po, manifestation lang po. These officers have demonstrated professionalism, dedication, and unwavering commitment to their duties in safeguarding our nation's sovereignty, protecting our people, and upholding the Constitution. Wala na po akong katanungan sa kanila. And in fact, itong dalawa, no, si Vice Admiral Alan Madrid-Abier, Lieutenant General Edmundo Peralta, are mga tanglaw diwa, class of 92. Their years of service, leadership, and sacrifice reflect the highest ideals of military service and have earned them the trust and confidence of their fellow servicemen. At naintindihan ko rin po na yung 1 year bar rule, no, na dapat nilang mahabol dahil bawat star na alam po ni Senator Ping Lacson yan noon pa, parati nating pinaglalaban dahil napakahalaga po sa kanila yung 1 star na madagdag sa kanila. Yan po yung dala-dala na nila hanggang sa kanilang pagtanda. At maraming salamat rin po Senator Ping sa mga suporta mo noon sa sundalo. Mr. Chair, dahil sa kanilang kabayanihan at pagbibigay serbisyo sa ating bansa. Anong nangyari kay Ping Lacson? Dating matinik ito at ginagalang po ng mga Pilipino. At talagang mataas yung respeto dito. Pero ngayon mga kababayan, dahil nga po sa tawag ng maleta, nawala ang paghangang ito ng mga kababayan natin. Dahil nga po dito sa maanomalya na pagnanakaw, dito sa flood control issue na ito, na hanggang ngayon mga kababayan, nabendalo tayo, nabudol na naman tayo. Nakita nyo naman ang ginagawa nila kina Senador Marcoleta. Anumang oras ay ilalabas na ang warrant of arrest ni Marcoleta at aarestuhin. Mga kababayan ko, nakita nyo, naago na muli ang liderato. Dahil naghudas itong si Judas is Lord na binabansagan ngayon na pati yung mga miyembro nito ay tumiwalag na. Ito po ang sabi mga kababayan ko. Makita nyo po. May sinasabi dito. Ayan o.
Mas takot kay Jesus Remulla kaysa sa totoong Jesus. JIL member tumiwalag na matapos ang paglipat ni Joel Villanueva sa mayorya sa Senado. Ayan mga kababayan ko, paalam JIL, nakakalungkot lang isipin sa ganitong dahilan ko pala lilisanin ang church na ilang dekada ko ring kasama. I was baptized since 1999. Sa'yo, Joel Villanueva, bahala na ang Diyos sa'yo. Batid naman natin kung ano ang sinapit ni Judas. Panghuli, mas takot ka pala kay Jesus Remulla kaysa sa tunay na Jesus na dumipa para sa'yo sa krus. Ayon kay Leia, ang kanyang desisyon ay bunga ng kanyang personal na paninindigan at pagkadismaya sa mga pangyayaring may kaugnayan sa senador. Ang naturang pahayag ay mabilis na kumalat sa social media at umani ng magkakaibang reaksyon mula sa publiko. May mga nagpahayag ng suporta sa kanyang saloobin habang mayroon ding nagsabing dapat ihiwalay ang pananampalataya sa politika. Sa kasalukuyan, wala pang opisyal na pahayag mula kay Senador Joel Villanueva sa pamunuan ng Jesus is Lord or Jesus Judas is Lord Church hinggil sa naging pahayag ni Leia. Nananatiling personal na opinyon at pananaw na nag-post ang kanyang mga komento at hindi pa ito tinutugunan ng taong nabanggit sa kanyang pahayag. Ayan mga kababayan ko, ayan. Talagang yung miyembro ng Judas is Lord, ito kasi ang bansag ngayon lalo kay Kiko Barsaga, talagang itong paghanga kay Joel Villanueva ay tinaguriang Judas, Hestas Barabas. Tumiwalag na ang kanyang mga miyembro dito. Ito pa po mga kababayan, naku, nakakahiya ito. Tas lalapit-lapit ka pa kay Marcoleta para kang si Judas na bubulong-bulong. Parang kay Kristo, di ba? O tuloy natin. Bansa, gusto ko lang pong bigyang pagkilala at pagpupugay sina Vice Admiral Alan Madrid Javier, Lieutenant General Edmundo Peralta, Philippine Army, Major General Isagani Ocampo Criste, na naging PSG rin po nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, Brigadier General Nice Foro, Medrana Diaz Jr., Philippine Army, and Brigadier General Rose Mawate Remo, Women in Uniform. Ma'am, sa panahon ng banta sa seguridad, sakuna at iba't pang hamon sa kapayapaan at kaayusan, sila ay naninindigan at naglingkod ng buong katapatan sa iba't ibang tungkulin at responsibilidad na kanilang ginagampanan. Napatunayan ng mga opisyal nito ang kanilang kakayahang mamuno at maglingkod. Panahon ng pandemya, panahon ng giyera sa Marawi, bagyo, lindol, baha, patuloy kayo nagtatrabaho para sa ating mga kababayan. At maalala ko po, nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pinaglaban natin na madoble po ang sahod ng entry position ng military at lahat po ng uniform personnel. Dahil po yan sa inyong sakripisyo para sa bayan at hindi po natin mararating itong kinaroroonan natin kung hindi po dahil sa inyo. As our first line of defense, your continued courage and commitment are vital to defending our country's honor, rights, and future. We also call on you to remain steadfast in protecting our sovereignty. Maraming salamat po sa inyong dedikasyon, sakripisyo at walang katulad na serbisyo sa ating mga kababayan. Wala po akong katanungan kung hindi nagbibigay lang po ako ng full support dito sa ating hearing sa Commission on Appointments. Dati naman po akong miyembro dito since 2019. At hindi po matutumbasan ang inyong kontribusyon sa bayan. Pero meron lang po akong paalala sa ating Armed Forces of the Philippines. Commitment magka-baby. Ayan mga kababayan ko. Nako po, dito na papasok si Marcoleta. Bibirahin itong si Ping Lacson na bulaga ang utak. Na bulaga dito mga kababayan, napamulagat na lang sa hindi na makasagot
unahin lagi ang interes ng bayan. Unahin po lagi ang interes ng bawat Pilipino. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po. Thank you, Mr. Chair. Senator Bongo. Malalim Yes, yun. Honorable Marcoleta. Mr. Chair, I did not get proper explanation on the concern that I raised before this committee. Ito na. I don't think we are in a position to violate an existing law. O sipin What I mo. heard is an assumption that was passed on to the Secretary of Isipin nyo mga kababayan, nakasulat po itong pagkumpirma ng mga general na ito na magdadagdag po sa kanilang karangalan na isang star na naman. Pero, bina-violate ang batas. Bend the law. Bobo, mga bobo kayo. Yan ang sinasabi ni Senador Marcoleta. Dapat manindigan sa batas, hindi bend the law. Am I right? Boying? Am I right, Mr. Remulla? Bend the law, tuplok, bobo. Ito kasi ang problema mga kababayan, mga hindi abogado, itong mga senador na ito, walang alam, hindi marunong, hindi alam basahin ang mga nakasulat sa batas. Itong confirmation na ito, merong nakikita si Senador Marcoleta na mali na lalabagin ang batas. O kita nyo mga kababayan, magugulat kayo dito. Ituloy pa natin. Ako, nanggigigil si Marcoleta dito. Tuloy natin ha. Ito po. Honorable Marcoleta. Mr. Chair, I did not get proper explanation on the concern that I raised before this committee. I don't think we are in a position to violate an existing law. What I heard is an assumption that was passed on to the Secretary of this commission. Somebody presumed that the appointment made last year is supposed to be continued. May I ask the Secretary to explain that, if that assumption is correct? And if that assumption is enough to override the clear provision of the law? Honorable Lacson. Again, I'd like to clarify, hindi po last year. Before May 25, 2026, yung nag-resume tayo ng first regular session. Kasi nag-break tayo. Bago tayo mag-resume, they were given ad interim appointments by the President. So yun po yung ina-apply natin because a special session that we are having today is a continuation of the first regular session, Mr. Chairman. So yung birthday nila fell after. Kailan ang birthday mo, General? May 14. So yung ad interim appointments were given before May 14, I suppose. So you confirm that. So hindi ka covered ng 1-year ban. That's the clarification that I manifested earlier, Mr. Chairman. How about the others? Covered sila ng hindi sila covered ng 1-year ban when they were given their ad interim appointments Before their before May 25, di ba? Kasi kung after May 25, resumption, nomination, at saka hindi na kayo mag-apply. But since you were given your ad interim appointments, since Congress was in recess at that time, having resumed on May 25, hindi po kayo mako-cover ng 1-year ban. That's my point. So I hope I satisfy the query posited by the Honorable Marcoleta. Thank you, Mr. Chairman. Well, Mr. Chair, that is an assumption. Somebody should explain from this committee if that assumption is correct. Because the law is the law. They have just reached their age of 56. And they were bypassed. That is a fact. We cannot change that fact, Mr. Chair. That is the only point that I'm trying to raise here. Kasi maliwanag po yung sinasabi naming batas. Wala po tayong personalan dito. I hope that these 5 officers, gusto ko rin naman sila na mailagay natin sa tamang ayos ng kanilang confirmation. But there is a hurdle here. Yun lang ang problema rito, Mr. Chair. Kasi maliwanag po yung sinasabi ng batas. Lumilitaw, after their compulsory retirement, less than 1 year na eh.
As a matter of fact, they were unable to submit the documents for confirmation. Only, siguro, hindi ko po alam, but only the secretary can testify when exactly were they able to complete the documents for confirmation. Ang may kasalanan po talaga, yung June 3 kasi, nag-adjourn. Pagkatapos, sana man lang, before adjournment, sinabi natin, nag-schedule tayo, na i-confirm natin sila. Wala nga silang kasalanan, but somebody is at fault here. And then we have now a problem with the law. We cannot just simply say na we assume that they are not covered by 1-year ban. No. The law is very clear, Mr. Chair. Salamat po. Chair, session suspended. Ayan mga kababayan ko, o Lacson, bobo! Babaluktutin mo ang batas, ang tanga mo naman. Napakaliwanag. Lumipas na pala. Mula ng kanilang retirement, yung 1-year ban rule na sinatawag, bobo! Dalo is dalo, bobo! Bravo, Senador Marcoleta, birahin mo itong bobo na ito. Di ba mga kababayan ko, sindikato ng gobyerno ngayon, kaya tuloy-tuloy ang pagnanakaw. Isipin nyo mga kababayan ko, lalabagin nila ang nakasulat sa batas. Mga bobo, mga animal. The law is the law. The law is above. Not the ben, the law is the above. Mga bobo. Di ba mga kababayan ko? Okay, humusga. Bakit lalabagin na naman nila? Para ano? Magkaroon sila ng leverage naman dito? Sindikato ang gobyernong ito. Nagkagulo ang Senado dahil ginulo nyo. Dahil may pinagtatakpan kayo. Si Pinky, chismosa talaga. Asyumero. Hindi pwedeng assume ang batas mga kababayan. Hindi pwedeng i-assume natin. The law is clear. Di ba mga kababayan ko? Ano bang sinasabi ng batas na ito? The law. O tignan nyo mga kababayan, ang gigigil ako dito eh. Law in confirmation. Confirmation. Ito. Law in confirmation. In the Philippines. Tingnan nga natin mga kababayan. In the Philippines, the term confirmation refers to the three distinct concepts. Mga kababayan, basta yun yung sinabi ni Marcoleta, manggigigil kayo talaga kasi bendalo nang nangyayari dito. Si Marcoleta is law-abiding citizen. Si Lacson naman, Ontiveros at mga samahan niya sa majority are law-abiding citizens. Sana lahat ng attorney matino kaisipan magkaisa at sana wag papayag ang Supreme Court na i-bend the law. Natali kayo, hindi attorney, nakakahiya sa buong mundo na ang mga nakaupo sa gobyernong ito. Halatang sabit si Villanueva, kaya ginawa niya yun. Nakakabuti sa sarili niya, useless ang mga binoto natin. Kailangan nila maging kakampi ng mga generals para makaligtas sa people power. May batas tapos hindi rin susundin, bendalo na naman. Kita nyo mga kababayan ko. Diba? Nakita nyo po ang pangbebendalo. Nako po mga magugulat kayo dito. Magugulat talaga kayo sa ginagawa ng mga bendalo. Isipin nyo, napakaliwanag ng batas na lumampas na po sila sa tinaguriang one-year ban rule na tinatawag. 1-year bar rule o 1-year ban rule. Hindi na sila pwedeng makakuha ng isa pang star kasi ginagawa nila ito para magamit nila sa kanilang pangbebendalo sa mga Pilipinas. Sa mga Pilipino pangbubudol nila. Ganyang kabobo itong senador na ito, itong Ping Lacson na ito, walang alam sa batas. Nililiwanag ni Senador Marcoleta, the law is the law. Huwag mong i-bending, bobo. Diba mga kababayan ko, okay na umusga. Paki-like, paki-share po itong bidyong ito. Talagang iinit ang ulo nyo dito sa Ping Lacson na ito. Walang alam talaga. Talagang itong batas, ginagawa na lang bobo mga Pilipino. Yan ang paninindigan ng isang senador. The law is the law. Hindi pwedeng i-bending.
Ang sarap pagsasampalin ito eh. Itong mga bobong senador na ito eh. Erwin Tuplok, Bobo, Tito Soto na Bendalo, pati Korte Suprema, mas mataas pa siya. So itong si Ping Lacson, mas mataas na siya sa law dahil binababoy niyang batas. Okay po, isang like, isang share po, at isang subscribe. Maraming salamat po mga kababayan. At bali-balita po may malaking dambuhalang higanding rally na mauukit sa buong kasaysayan ng Pilipinas, na gugulat sa buong mundo. For transparency, for a better democracy. Ito po si The Wonders Philippines. Mabuhay po.